Tingnan po ninyo ito. Kung hindi ba naman ipokrito 'tong mga 'to. Ha? Basahin ko, binanatan siya. Sabi nitong si Attorney Reneco, kailangan malaman ng taong bayan saan po ginagamit ang confidential fund at budget ng Vice President. Buti nga, sinagot siya ni Kiko Barsaga, she's a lawyer. Yan ang problema eh. Ang dami na nating bobong lawyer ngayon, ano? Hindi ko malaman kung anong nangyayari sa kanila. Saglit, nawala yung aking Saan ka ba nagpunta? O, diyan ka lang. Saglit, adjust ko lang yung screen ko. Ayan, ano sabi? She's a lawyer, di niya alam anong ibig sabihin ng confidential. Stick to the plan na ba ulit? Yaan po sila. Kasi ang plano nitong mga ito, together with yung mga komunista, yung mga pinklawan. Hindi po kita sinasabing komunista ha, pero kung guilty ka, nasa sayo na yun. Okay, sinasabi ko yung mga komunista. Ikaw ba, kaya mong sabihin yung mga komunista ay nanggugulo sa bansang Pilipinas? Sige, kung hindi ka komunista, bahala ka. Baka sabihin, nagre-red tagging tayo eh. Oo. Pero yung mga komunista, yan ang stick to the plan sila. Huwag po kayo maniniwala, niloloko kayo ng mga yan. Yung mga hindi nag-iingay ngayon, tuta yan ni Tambi. Ang habol lang yan, matanggal si BP Sara. Hindi yan para sa taong bayan. Diba sinasabi nila, yung mga DDS, sinasakyan lang yung baho patungkol sa baha. Tanga. Ang tagal na naming sinasabi ang baho sa baha na yan. Matagal na po. Yung baho ni Saldi at ni Tambi, matagal na naming sinisigaw. Yung baho ni Bongbong Marcos, matagal na naming sinisigaw. Kayong mga pinklahon, bago kayong sabpa. Ngayon nyo lang sinisita yung mga yan. Dati galit kayo kay Bongbong, ngayon nga naging kakampi kayo eh. Kaya nga kakamping kayo. Nagkampi-kampihan kayo. Hindi kaming mga DDS ang sumasakay. Kayo mga yellow tards ang sumasakay. Hindi nyo masita-sita sila. Nakipag-alyado pa kayo kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo, kinain nyo, tain nyo. Sino sa atin ngayon na walang paninindigan? Sino sa atin ngayon na nakikisawsaw? Kayong nagtutulong-tulong, hindi kailangan ng Duterte ang sawsawan. Madami po kami. And we know you know that. Of course, itatanggi nyo. But we know you know. May sabi, stick to the plan na ba ulit? Yan sila. Hindi sa taong bayan. Siraan lang ang Duterte. I think kung accountability and transparency pala ang gusto nila, dapat tinanong niya rin yung during Office of the President budget hearing. Diba? Meron pa ngang isang sikat na vlogger eh. Pinagtatanggol pa kasi sinasabi namin, bakit hindi mo tanungin din yung confidential funds ng presidente? Bakit hindi nyo i-call out? Nagpadrag test yung presidente. Alam mo, sagot niya sa vlog niya. Kaya sikat yun, maraming nai-interview eh. Ano sagot niya sa vlog niya? Kayong magbigay ng patunay na addict si Bongbong. Huwag niyong obligahin magpa-drug test. Kita nyo, pinagtatanggol nyo pa. Na hindi nyo ma-call out na ba't hindi niya rin ilantad yung confidential funds? Bakit? Kasi nakafocus kayo kay Sara. Huwag nyo kaming baliktarin mga animal. Hindi kami yung ginagamit yung sitwasyon ngayon. Dahil kami tunay na galit sa nangyayari. Kayo namumulitika. Posibleng galit din kayo. Pero kumakain kayo ng tae. Kaya yung talino ninyo, nagmumukha kayong bobo. Kasi yung mali, ginagawa nyong tama. Ikaw ba naman kumain ng tae? Para mailubog mo lang ang Duterte. Diba?
Kinakampihan nyo yung mali para lang ilubog ang Duterte. Saan napunta yung utak nyo? Kaya marami sa inyo mga matatalino, yung iba abogado, katulad nito, na nagmumukhang bobo. Dahil wala kayo sa katotohanan. You are not after the truth. Sabi nga, the truth will set you free. Malayo kayo sa katotohanan. Ang agenda nyo lang, pabagsakin ng Duterte. Kaya pag tinis nyo yun, kahit matalino ka, kahit abogado ka, magmumukha kang bobo. Kung hindi ba naman bobo tong babae na ito, ha? Yung hearing is about yun sa mga travel, budget ni BP Sara. Ipapasok mo yung confidential funds. Kung hindi ka ba naman isang tanga, kasi nga, ulitin ko, kaya maraming nagiging bobo, hindi kayo naghahanap ng katotohanan. Naghahanap kayo ng ibabagsak. Dahil, maraming kinakabahan kay BP Sara. Dahil hindi mo kayang hawakan si BP Sara sa liig. They know it. Galit sa komunista. Tingnan nyo to. Tingnan niyo ito, ha? Pakinggan po natin si BP Sara. Interview to kanina. Budget deliberation ng Kamara. Masyado na raw huli ang pagbuo ng Pangulo ng Independent Commission on Infrastructure. Git pa ng Vice Presidente, dapat alisin sa pwesto ang pinsan ng Pangulo na si Speaker Martin Romualdez. Wala pang sagot dyan ng Malacanang, pero nauna nitong sinabi na walang sasantuhin sa investigasyon. Yan, punta muna natin. Sabi ni BP Sara, matagal nang dapat ginawa yung ICI na yan. Di ba? Huli na siya. Sa katunayan, hindi lang too little, too late, too little eh. Wala na talaga. It's too late. Hindi lang too late. Wala talaga na magagawa si Bongbong Marcos kasi naubos na yung pera natin patungkol dyan sa baha na yan. Tapos ngayon lang siya gagawa ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Ito sasabihin ko. Wala akong tiwala sa ICI. Yung Independent Commission on Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure, yung mag-iimbestiga ng patungkol dyan sa baha na yan. Well, optics lang yan. Sinong naglagay ng tao dyan? Di ba si Bongbong din? Sa tingin mo, iimbestigahan niya mga yan si Bongbong? Pangalawa, anong kapangyarihan yan? Pwede bang bulat-latin yan ng mga yan, yung bangko netong mga to? Pwede ba nilang pasukin yung kanilang mga pag-aari? Mababaw lang na investigasyon ang gagawin yan. Magtatanong-tanong lang din yan. At siyempre, iiwas din yan kung sino ang naglagay sa'yo doon. Kaya nga sabi ko, nagpapabango lang yan, optics lang yan. Para kunwari si Bongbong ay gustong habulin yung mga masasamang magnanakaw. Pero sa katunayan, kasama siya doon. Kasama po. Paano ka iimbestigahan? Ikaw naglagay, iimbestigahan ka niyan. Kaya kalukuhan niya, wag tayo maniwala. Kanina, nagpa-interview si BP Sara, di ba? Dapat tanggalin niya na yan. Kaya ngayon, pinag-leave niya na siguro. Di ba? Na-pressure eh. Tatandaan po ninyo. Alam ninyo. Malakas si BP Sara. Ang salita niyan parang tagos sa taong bayan. Kaya siguro na-pressure si Bongbong, oy, lumayas ka na dyan. Mag-leave ka na. Finally, nagtapang-tapangan si Bongbong Marcos. Kasi yung galit ng tao matindi na. Sinugod na kayo dyan sa Congress, nagsalita na si BP Sara. Sasantuhin sa investigasyon kahit ang speaker at mga kaalyado ng administrasyon. Hindi. Tingnan nyo, kahit si speaker, kahit yung mga kaalyado, kulang, Bongbong. Sabihin mo ikaw mismo.
Ako mismo, imbestigahan mo. Ganun ang sabihin mo. Lokohan yan. Huwag kayong maniwala dyan sa ICI na yan. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng kung anong komisyon yan? Oh, exactly. Ang tagal na alam to ni Bongbong. Sa kanya dumadaan, siya ang pumipirma eh. Alam niya yung insertions. Alam ni Bongbong ang nangyayari. Alam mo ang nangyari kay Bongbong? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Parang yung isang lalaking niloloko yung asawa. Para maintindihan nyo. Pilit pang pinagtatakpan yung kalokohan. Kaya lang, nahuli na eh. Nahuli nung asawang nakapatong. Wala nang lusot. Kung hindi nahuli, at kung hindi sumingaw yung baha, at kung hindi nagsingawan yung mga ghost projects, hindi pa aamin yan si Bongbong, pinagtatanggol pa nga niya eh. So sa madaling salita, pinagtatanggol niya na hindi siya nagbababae until nahuli siya ni Lisa, nakapatong na. Example lang po, ganun ang nangyari. Yan po ang punto ni BP Sara. Inantay mong pagkatagal-tagal. Dapat doon, kung talagang seryoso ka at hindi ka talaga ng bababae at hindi ka kasabwat dyan sa ghost projects na yan, tsaka sa baha na yan, una pa lang, kinorek mo na. Hindi, tinago mo until sumingaw. Yan ang punto ni BP Sara. Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Kung masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. Hindi niya alam ang gagawin. Ako, dyan sa tingin ko medyo may kulang si BP Sara at mabagal siyang pinigil niyan talaga. Sabi nga ng mga kalalakihan, kung lulusot, lulusot. Eh hindi na lumusot. Ganyan ang di ba? O nahuli ka na nakapatong, o diyari ka kay Lisa. O ituro mo ngayon si Tambi kasi siya nang bigay ng babae sa akin. Ganyan. Pero sa totoo, magkakapareha sila, umi-score. Gets? Ito pa, isang mind conditioning. Tingnan nyo po, isa pang sinungaling to si Claire, di ba? Sabi niya, hindi po nangangamba ang Pangulo sa mga gagawing protesta dahil alam po niya ang mga magpoprotesta rito ay kakampi niya. Again, she was addressing again. Yung mga Pinklawan, yung mga komunista, ina-address niya na kampante sila. Hindi sila nagpapanik. Dahil para palalabasin nila, wala silang kasalanan. Inosente sila. Tapos, syempre, ang binabala nila dyan, pag natanggal si Marcos, ang papalit si Sara. So, pinapalabas na hindi. Yung mga nagpoprotesta kakampi. Yan po ang, yung sinasabi niyang yan, halata natin na sila ay hindi na rin nagsasabi ng totoo. Nagpapanik sila kasi bakit niya kailangang sabihin yan. Ito lang, Ito po, hanggang sa huli, panindigan mo si Bongbong Marcos, At yung mga kampi ni Tambi, huwag kayong lilipat. Panindigan nyo si Tambi. Kayong mga makamarcos, huwag kayong lilipat. Panindigan nyo. Ayaw na namin dito ng Trojan horse. Kasi iiwan ninyo. Di dapat dati na kayo nanindigan. Marami namang mga Marcos katulad nila Atty. Vic. Pero, matagal nang lumipat. Ngayon magbabaligtara, huwag kang babaligtad, Claire, Mamaya, isa ka pa dyan. Siyempre, babalik din. Pagkatapos niyan, anong trabaho niyan? Di vlogger. Pagka-abogado pa. Di ba? O di wala din siya.
Oh, isa-isa kayo. Hindi po inosente ang presidente. Sa tingin mo, kakampi niya yung mga nagrarally? Hindi. Huwag mo i-mind condition yung mga komunista tsaka mga pinklawan. Kayo naman mga pinklawan, wag din naman kayong uto-uto. Diba? Pag alam nyo, mali, mali. Regardless, kung makikinabang ang Duterte o tatamaan ng Duterte, hindi po yun ang issue. Ang issue dito, yung problema. Pagpatuloy po natin ang ating pagbabantay at marami po mag-aayari within 24 hours. No? So, ang sigaw lang natin dito sa gobyerno, kung seryoso kayong ayusin talaga ito, huwag niyong patakasin si Tambi. Pag yan nakapunta sa ibang bansa, may dala-dala of course na pera yan. Pag nakaalis ng bansa yan, paano siya mananagot sa mga ginawa niya dito? Diba? Ang galing-galing nyo magbantay nung kay PRRD, kay Pastor Kibuloy, tapos ngayon matatakasan. Huwag po tayong maniniwala pag nakaalis si Saldi. Hindi po yan nakaalis. Hindi, pinaalis yan. Pinatakas. Alam yan ni Bongbong Marcos. May confidential funds ka, di ba? May intel funds kayo. Gamitin ninyo sa tama. Bantayan nyo, sabi nyo, binabantayan nyo yung private jets. Magkakaalaman ngayon. Oh, eto. Tingnan po natin ha. Ito ay tila, wag kayong kukura. Papakita ko tong video na ito. Tila po ay naghahakot na itong si Tambi. Naku, nilalaglag ka. Ng News 5. News 5 ba? News 5 ang nagbalita nito. O, tingnan natin. Pasok! Oh, yan na, yan na. Ano yan? Kahadiyero? Washing machine? Hindi, ref ata, ref. No. Ayan. Ang bilis naman ata ng pangyayari. Ito po ang caption nila dyan. Saglit lang po ha. O, huwag kayong aalis kasi kailangan, importante alam natin ang konteksto ni. Ito po ay video labas ng News 5 at ito ang kanilang caption. Inalalabas na ng mga personnel ng Kamara ang ilang gamit sa opisina ni House Speaker. Sa gitna ito ng umuugong na balitang magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara at si di umano ang kanilang isasampa dyan. Naku, unti-unti na po ito. Tagumpay po, malapit na po. Kapit lang. Ha? Makukuha din natin yan. Dahil, alam nyo, ito this is public knowledge. Sabi nga ni, may mga kasong bribery ito si Tambi. At ayaw nito ng kalaban. Pag nawala si Tambi, siguro pag nakasuhan o pag naalis na House Speaker, maglilib na daw siya at nawala ng power. In short, kasi ang nagbibigay naman ng power ay mandato ng taong bayan. Suporta ng taong bayan. Pero pag nawala na yung suporta ng taong bayan, mawawala na rin to si Tambi. Pag nawala si Tambi, mawawala ang agos ng pera. At yung mga politikong mga tuta, wala tayong pinapangalanan, ginagaya natin si Tuta Soto. Yung mga politikong tuta na mukhang pera, kakalas na yan. Nakikiramdam na yan. Magsisimula po yan, sa mga vloggers. Lilipat na yan. Ilalaglag na si Tambi. Sa katunayan, meron na nga naglalaglag kay Tambi, lumipat na kay BBM. Yung ibang mga BBM, lumilipat na rin sa DDS. Magsisimula yan. Tapos, sunod-sunod na yan yung mga politiko. Okay? Unti-unti lang magtatagumpay yan. At ito ang susunod. Pagkatapos ng lahat, tingnan nyo po ito. Pag ito bumaligtad, tapos na ang boxing. Ito po yung inaantay natin. Ito po, pinost ng bilyonaryo. Tingnan po natin, The administration is panicking. Kitang-kita naman natin, di ba? Explain natin isa-isa. The AFP and PNP are panicking. Bongbong nagpapanik. Militar, pulis nagpapanik. Hindi nila alam kung poprotektahan nila si Marcos
o sasama sa mamamayang lalaban sa korupsyon. Puntahan muna natin si Marcos. Halata nating nagpapanik kasi gumawa na ng linis pangalan. Ganyan ang leader pagka nagiging Poncio Pilato, naghuhugas kamay. Remember yung flood control projects? Pinagtatanggol niya pa yan. Merong flood control projects na overwhelm lang. Ganyan po magsalita si Bongbong. Pag nagigipit, nagbabago. Ang tayo niyan, ang tayo ni Bongbong Marcos galing sa Viagra. Depende sa sitwasyon. Ngayon, pinaiimbestigahan na yung flood control. Nagtayo pa siya ng ICI. Yung Independent Commission on Infrastructure, yung mag-iimbestiga sa baha. Mamaya i-discuss po din natin yan. Wala ring kwenta yan. Bakit? Mamaya po. Ito muna puntahan. So alam natin nagpapanik, but of course hindi nila aaminin yan. Tingnan yung mga statement ni Claire. Diba? Mina-mind conditioning ang Pinklawan. Napagka natanggal si Marcos, gusto ni Sara siya ang papalit. Ganun ang datingan. Diba? Hindi exact words, hindi verbatim, pero yun ang datingan. So ibig sabihin, mina-mind condition niya ang Pinklawan na, oy, wag niyo patanggal si Marcos, makontento na kayo kay Tamba. Puntahan natin tong AFP, PNP are panicking. Hindi nila alam kung poprotektahan nila si Marcos o sasama sa mamamayang laban sa korupsyon. Ito po, hindi tayo nagtatawag baka ng gulo. Sa mapayapa, gayang sabi ni Bongbong Marcos mismo, karapatan natin yan, magpahayag, basta sa mapayapang paraan. One time, nagkaroon po ng meeting ang Banateros together with Tatay Digong. Nung kami nasa Davao. At ito ang exactly tanong ko kay PRRD. PRRD, sa tingin niyo po, Tatay Digong, hanggang kailan ang administrasyong ito? Tingin lang naman, sabi ko. At sa tingin ninyo, kailan matatapos yung mga pang-aabuso nitong mga nagnanakaw ng mga politiko? Ang sagot ni PRRD, doon sa kailan, hindi ko nasasabihin kung kailan. Okay? Yung pangalawang tanong ko na kailan matatapos? Ano magiging dahilan ng pagkatapos nitong pagnanakaw nitong mga ito? Ang sagot ni PRRD, unless gumalaw ang militar, walang mangyayari. So inaantay-antay. Alam natin, yung mga Pilipino, nagka-question. Kailan gagalaw? Sa katunayan, nagpa-interview din si PRRD, inaano niya yung mga militar. Okay, kailan gagalaw yung militar? Diba? At may mga nagsasabi sa akin na ang mga sundalo at pulis ay talagang, kita naman natin sa botohan ang binoto nila, Duterte, di ba? Medyo kampi sila doon sa tama. Dahil mga matitinuri naman ang karamihan ng pulis at sundalo. Ayaw niyan doon sa nilalabag ang konstitusyon, ayaw niyan sa mga magnanakaw, ayaw niyan sa abusado sa gobyerno. Kaya lang, ang sabi sa akin, nag-aantayan. Inaantay ng uniform men na magkaroon talaga ng matinding sigaw. Rally, sigaw ng mga mamayang Pilipino. Ang mamayang Pilipino, ang taong bayan naman, inaantay ang galaw ng militar para sumuporta. So parang chicken and egg ang nangyayari. Hindi malalaman sino bang mauuna, yung militar, yung ano, o paano tayo magkakaroon. Hindi para pabagsakin. Hindi po para pabagsakin. Para managot ang managot yung mga magnanakaw. Yung mga nangaabuso sa posisyon, managot. Kasi tungkulin ng ating uniform men na panatilihin na nasusunod ang konstitusyon. Diba? Yan ang trabaho nila dyan, to protect. Hindi lang tayo, kundi pati ang konstitusyon. Kaya lang, habang nag-aantayan ng taong bayan, ang militar, hindi malaman kung sino mauna. Alam nyo kung anong beauty nun?
Anong beauty? Kung walang mauna, yung nangyayari ngayon, it's organic. Ang tao, lumalabas ng kusa. Bakit? Dahil grabe na ang pang-aabuso ng mga magnanakaw. Alam mo, may mga kaibigan nga ako na dati may tiwala kay Tambi. Ngayon, galit na galit. Bakit? Abusado. Sabi niya, Coach, wala naman talagang politikong matino. Pero grabe to, demonyo. Abusado. Kaya pati yung mga kakampi niya, unless yung iba na nabibigyan siguro, may kasunduan, kaya hanggang ngayon nakakampi pa rin. Pero, yung taong bayan, na even yung gusto sa kanya before, even yung mga vloggers na gusto before, umaayaw na kasi grabe ang pang-aabuso. Ano po ang tawag dyan? Organic. Yung tao, kusang lumalabas, kusang nagsisisigaw sa Facebook, kusang naglalabas sa social media, lahat po. Tapos yung mga bumabaligtad, isa-isa, remember, ganyan po ang nangyari sa People Power 2. Isa sila nagbaligtaran. Isa lang ang makulong dyan. Isa lang malaking tao na bumaligtad. Yung tipong tutang-tuta, yung sobrang tuta kay Tambi, yung talagang halos simuri na ang puwet ni Tambi, ganong katuta, pag bumaligtad at nagsalita ng totoong baho ni Tambi, yun na po yan. And then kusa na yan. Hindi mo na kailangan pilitin ng taong bayan, hindi mo na kailangan pilitin ng militar. Nafi-feel nyo ba? Di ba? Meron tayong nakikita, halimbawa, pag-uulan, pagbabagyo. Di ba naaamoy nyo yung simoy ng hangin? Hindi mo siya nakikita, pero naaamoy mo may pagbabago. Same thing din dito. Nakikita natin talagang nagagalit na at malapit na. Pero, okay, bago tayo pumunta doon, I will just remind you, ito ay hindi laban kay Tambi at kay Saldi. Ulitin ko, ito ay hindi laban kay Tambi at kay Saldi lang. Kasi, hindi po pwedeng hindi mananagot ang presidente dito. Hindi po pwede. Alam niya yung insertions. Pinirmahan niya yung insertions. Saan ba nang galing yung korupsyon? Galing sa insertions. Doon ginamit yung pera. Yun ang alam ni Bongbong Marcos yung flood control. Kaya po hindi po, alam mo si Bongbong, let's assume, santo siya. Let's assume, hindi siya addict. For discussion purposes, wala siyang kinalaban sa flood control projects. Kailangan siyang mag-resign. This is not about BP. Ay, kasi Duterte kayo, gusto niyong paupuin si BP. Hindi po. Hindi yun. Kailangan ang managot ay managot. Kahit hindi si BP Sara ilagay nyo, bahala kayo. Pero hindi po pwede. Hindi matatapos ang problema natin. Dahil ang nagbigay ng kapangyarihan kay Tambi, kami ang banateros, hindi po kami nagkulang. From the get-go, sinasabi na namin, Marcos, kung gusto mong maayos ang UNITEAM, hindi mo dapat pinaupo si Tambi. We were very vocal at the get-go. Pinaupo mo eh. Alam mo yung kalokohan ng pinsan mo. You are responsible sa nangyayari ngayon. Dapat kang mag-resign. Huwag tayong papayag mga kababayan na ganito-ganito. Dahil ang mangyayari niyan, kahit umalis na speaker, si Tambi, pagpalagay nating tumakas o kinulong, I don't know, kayo nang bahala. Administrasyon kung anong gagawin kay Tambi. Papalitan lang yan. Ang sabi nga, papalitan ni Di. Eh di kaalyado rin.
Di ba? Kaalyado rin. Yung problema natin, ganun pa rin. And until ang presidente natin weak na nandiyan, wala din. Ito lagi kong payo doon sa aking pinagtatrabahuan before na aking pinangungunahan. Halimbawa na lang, Oliver. Kunwari na lang, gamitin ko yung pangalan ko, baka may tamaan pa sa inyo. Oliver. Kunwari, ang problema namin sa kumpanya namin ay si Oliver. Diba? There will always be Oliver. So kung papalitan mo lang siya ng katulad din niya, wala din. Kung hindi mo aalisin yung puno, yung ugat, wala din. So we might as well deal with it. Mag-iingat po tayo ha. Hindi pa po kumpleto yung tagumpay natin dito. Ngayon, tingnan nyo po ito. Ito po, tingnan natin, pinost to ng bilyonaryo ha. Oh, ayan. Tingnan natin. Babasahin ko po sa inyo. Luxury jets and choppers owned by House Speaker Martin Romualdez and Congressman Saldico are coming under the microscope amid the corruption probe sweeping the Marcos administration. Ayan. Binabantayan na po yung mga jet. A bubbler said Romualdez purchase of 2 Gulfstream private jets, a pre-owned G150 which can cost up to $8 million. Ang lupit private jet. And G550 worth as much as 35 million or about 2.6 billion has caught Malacanang's attention. Ito na po. Binabantayan na. At ang balita po natin dito, ito po ay nire-ready na. Ha? Na alam nyo, bago po nagkaroon ng palitan sa liderato ng speaker, pumunta muna to si Tambi. Pumunta to si Tambi sa Malacanang. So hindi natin alam kung anong naging deal doon. Pero ito po ang kailangan nating bantayan. Kasi pwedeng nagkaroon sila ng internal deal. Kasi alam naman natin na magkaaway na talagang sila. Kaya nga nagkalaglagan. Kaya nga nilaglag na ni Bongbong Marcos si Tambi. At hindi naman maglilib at mapapalitan si Tambi kung walang go signal ni Bongbong Marcos. So, ngayon lang sa buong buhay niya siguro nagmatigas si Bongbong Marcos kaya pinuntahan siya ni Tambi. And hindi natin alam. Maraming posibleng hawak na ebidensya rin si Tambi galing kay Bongbong Marcos. Para kay Marcos. Marami ring alam yan against BBM. Kaya kung ako sa iyo, Tambi, magsalita ka na. Kasi hindi po kami naniniwalang ganyang kakabobo. Alam mong nilaglag ka ng pinsan mo. Dapat, sabihin mo na rin yung mga nalalaman mo kay Bongbong Marcos. Yaan ay isa sa malamang na pinag-usapan nila. Bakit pa siya pupuntahan sa Malacanang? So nagkaroon niya possibly ng deal. Oy, wag mo na akong ilaglag. Okay? Tapusin na natin tong flood control projects. Aalis ako bilang congressman o house speaker. Tapos bigyan mo lang ako ng graceful exit. Aalis ako ng bansa. Wag mo na akong pahabol. Basta hindi ko ilalabas yung mga hawak ko ring ebidensya laban sa'yo. That is very possible. Kasi hindi mo naman kailangan pumunta ron. At imposible na wala din na kalokohan to si Bongbong Marcos. Imposible. Alam niyo yung insertions. So magkasabwat yan. So, baka inaawat ng laglagan. So yan po ang aantayin natin. Pero bago po yan, talaga na pong tinitingnan itong mga private jet, ni Tambi. Grabe, no? Isipin mo. Ang daming Pilipino, halos hindi makakain. Kalahati ng mga Pilipino ay nasa class D pababa. Tapos bibili ka lang ng eroplanong 2.6 billion. Private jet. Pera ng taong bayan. Saan niya kukunin yan? Diba? Pera mo yan. Oy, kayo mga nanonood dito, pera nyo yan.
Natutuwa ba kayo sa ganyan? Ba, ewan ko sa inyo. Ha? Oh, ano ba ang negosyo nyo para makabili-gibiling? Di ba? Oh, wag na nila itanggi insertions. Kaya nga po, ang sinasabi ko dito, little by little, unti-unti na po silang bumabagsak. Sabi nga ni nagpapanik na. Sabi ni Kiko, nagpapanik na ang Malacanang. Oh, pati ang pulis. Ipagpatuloy po natin. Kung asan man kayo, makapunta kayo kung may rally, mag-rally kayo. Kung wala, isigaw po natin. Kasi karapatan ninyo na dapat malaman kung saan napupunta yung matungkol sa baha. Huwag po tayong papaligaw. Kasi, atulad ngayon, asan ka, Trillanes? Oh. Parehas kayong tatakas ni Tambi? O kasama muna si Saldi ko sa labas? O tinatakasan nyo ang responsibilidad nyo sa taong bayan? Kasi isipin mo to si Trillanes. Asan ka na, Trillanes? Nagpumilit-pumilit kang yabang mo, ang ingay mo. Kakahanap ng 150 million ni BP Sara. Ngayong bilyon-bilyon ang nawawala sa Pilipinas. Tahimik ka? Kung hindi ka naman 1,000, isang tuwa na plastic ipokrito. Di ba? Asang kayo nang maiingaw si BP Sara? Lalong-lalo ka na, Trillanes. Ang daming na-expose ngayon. Na-expose dito, Pinklawan. Na-expose dito, mga komunista. Na-expose dito si Trillanes. Kaiingay nyo ngayon, wala kayong ingay? Hindi nyo man lang banatan? Ang tatapang ninyo nung kay BP Sara, 150 million lang pinag-uusapan? Ngayon, bakla kayo? O, asan kayo ngayon? Di ba? Lantarang panluloko yan eh. Magkasama kayo ni Saldi. Natatalikuran ang mga responsibilidad nyo. Na dati kaya yabang nyo, kaiingay ninyo. Oh. Tingnan ninyo ha, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa na dapat nagfo-focus doon sa major na problema ng Pilipinas, yung current na problema ng Pilipinas, pero ngayon ang tatahimik.